Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, "Bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tig-7, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng 7 buwan, hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50 taon, ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya, at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos." Ang salita ng Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala." Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Sabado na naman at araw po ng pahinga. Sana, although may ilan sa atin siguro naglalaba, naglilinis po ng bahay. But still, the best way to rest is with the words of the Lord, assuring us na everything will be okay and God provides. God takes care of us. At ngayon pong weekend na ito, ngayon pong Sabadong ito, atin pong narinig sa Ebanghelyo kung paano po itong si Juan Bautista ay
nawalan po ng buhay. Siya po ay pumanaw. Medyo nakaka-stress pakinggan. Ang dahilan po, siya po ay pinutulan po ng ulo. Ito po yung kanyang way of dying. At alam nating lahat kung bakit. Ang sabi sa Ebanghelyo, siya po ay nagsalita laban po kay Herodes na kanya pong kinakasama, yung asawa po ng kanyang kapatid, no? Si Felipe, si Herodias. Kung kaya nga po, sila po ay medyo hindi gusto ni Herodias yung sinasabi ni Juan Bautista. Kung kaya po siya ay ipinapatay. Naputulan po ng ulo at yung kanya pong ulo ay nilagay sa plato at inihandog kay Herodes. Mga minamahal na kapatid, it reminds us gaano ba kaimportante ang kasal, no? Ang pagkasama na nabasbasan po ng Diyos. Ito po ay handa pong mag-alay po ng buhay. Itong si Juan Bautista for the sake of the sanctity of marriage. At if we also remember, if we also look back, ang Panginoon po, yung kanyang unang-unang himala ay nangyari po sa kasalan doon sa Cana. Kung kaya napaka-importante, napakagandang pagnilayan po yung sakramento ng kasal. Maraming mga tao sabihin, "Nako, Father, papel lang naman yan." Eh, bakit yung pera? Papel lang naman, pero may halaga. Ang papel pong ito, yung dokumento po ng kasal, it tells us so much more. Katunayan po, ang kasal, hindi lang po yan gastos. Nakakalungkot mang sabihin, may mga taong ayaw pakasal kasi, "Father, magastos lang yan." Siguro may mga balita kayo nakita na ang pagpakasal daw ngayon, kailangan ng milyong-milyong piso o daang-libong piso. Hindi po totoo yan. Ang kailangan lang po, handa yung mga papeles po ninyo para po mapakita na kayo po ay free to marry. Wala kayong unang asawa o ibang asawa sa ibang bansa, no? Kayo po ay, you are able to commit yourself fully and wholly sa taong mapakasalan po ninyo. Kung meron naman pong gastos, yun po yung secure these documents. Otherwise, ang totoo po niyan, hindi sabihin sa iyo ng simbahan, para may visa yung kasal, kailangan may enggrande kayong handa, no? Enggrande kayo doon sa handaan sa isang hotel. Wala pong ganun. Nor the church would tell you, kailangan mamahal ng iyong bulaklak, no? Maganda ang mga damit ninyo. Wala pong ganung kondisyon ng simbahan. Ang mahalaga lang, mayroong dalawang taong nagmamahalan, no? Sila po ay exclusively for each other. And then sila po ay handa, willing, with all their desire, na ialay po ang kailang sarili sa kanila po nga pangasawa. And then, haharap sa Diyos, sa loob ng simbahan, mayroong mga witnesses, ninong at ninang, and then they would say, "Magmamahalan kami sa hirap at ginhawa, lungkot at saya, sa kalusugan man o pagkakasakit, hanggang sa huling hininga." And then yung pari, babasbasan po sila after they have made this promise na mayroong mga witnesses. Kasal na po ang tawag doon. Wala po sa requirement na kailangan malaking halagang pera. Pero ang mas importanteng pagnilayan ngayon pong araw na ito, why is it so important? Hindi mo madali ang buhay mag-asawa. Kung kaya nga po hangad ng Diyos, as you enter this new phase or chapter of your life, may basbas ng Diyos. Alam po nating lahat na sa mga may asawa po sa inyo na minsan may mga problema din po kayo, may konting away, magkakaunawaan, yung problema sa financial, sa mga anak, no? Konti pong gulo, sa mga bagay pong bilang isang pamilya. Bahagi po yan. Pero kung may basbas, may biyaya ng Diyos, we are assured, anumang pagsubok, malampasan. Pag medyo kinukulang ka na, Diyos ang pumupuno. Ang sakramento ng kasal ay ang pagbubukas natin ng ating buhay, ng ating puso, na ang Diyos ay maaring makapagbigay ng biyaya po sa atin. Pero po kung tayo-tayo lang, ako at ikaw, sapat na yan. Para bang tayo ay sarado sa tulong at biyaya ng Diyos. Kahit na gustong-gusto ng Diyos magpadala ng biyaya, pero dahil nga tayo po ay numuhay sa pagkakasala, tayo po ay sarado. Para bang gipit, para bang kulang, para bang tulo lang po yung grasya. But then, pag tayo po ay bukas sa grasya at biyaya ng Diyos at tumanggap ng sakramento ng kasal, sabi nga, siksik, liglig, at umaapaw. Opo, may pagsubok, pero merong garantiya. Kasama ninyo ang Diyos. Dahil nga kayo ay binisbasan sa sakramento ng kasal. Hayaan nyo po na ngayong araw pong ito, ang lahat ng mga may asawa o nagbabalak magpakasal, no?
ay atin pong panalangin at nawa sila'y samahan, basbasan po ng Diyos. Anumang pagsubok, anumang paghahanda o pinagdaraanan, nawa sila po ay tulungan ng Diyos. Panginoon, dadalangin po namin ang lahat po ng mga may asawa at naghahandang magpakasal. Nawa Panginoon, sila pong lahat ay iyong gabayan, basbasan, palakasin. Maaari bang may mga pagsubok, may mga bagay na kulang, pero bigyan mo sila ng katiyakan, ikaw ang bahalang pumuno. Sa sandali ng pagsubok, ikaw ang kailang lakas. Panginoon, nawa, iparamdam mo sa kanila na ikaw ay nariyan. Sa mga pagsubok, siguro may mga pag-aaway sa pamilya o hindi pagkakaunawaan, nawa iyong iparamdam, anumang pagsubok, malampasan dahil ikaw ay kasama nila. At ang iyong biyaya ay nakalaan para sa kanila. Ito po, Panginoon, ay aming nadalangin at hinihiling sa iyong ngalan. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari, magpasa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.